Magandang gabi po at kumusta naman muli po tayo ngayon? Ngayon po ay nasa level 3 na ang Taal Volcano at sinasabi nga ng pillbox, pwedeng sumabog, mag-alert level 4 o kaya ay papunta sa going to alert level 5 na ito po ay sumasabog na. Kaya pag-pray po natin at doon sa mga naiiwan sapagkat ang iba po ay gusto talaga na bago umalis ay talaga pong sumasabog na po yung Bulkang Taal. Kaya yan po ang nakakalungkot naman sa atin na ayaw natin yung prevention. Gusto natin yung tinatawag na pag naando na ay maging doon lang tayo kikilos ika nga. Ngayon po ay buwan ng nutrisyon at nais ko pong ipagpatuloy yung ating series tungkol sa kahalagahan ng kalusugan. Alam niyo po na ang Taal Volcano ngayon ay nagkakaroon ng pagbuga ng tinatawag na sulfur. At ito po ay yung iba na mahina ang baga na apektuhan. At sa pagkakaroon ng apekto, madali po silang hikain at nagkakasakit, lalo-lalo na yung mga bata. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin ang kahalagahan ng pagpapalakas, pagpapalusog ng ating katawang lupa. Yan ang napakaganda po. Kaya gusto ko po kayong dalhin sa Kawikaan, Kabanatang 4, talatang 20 hanggang 27. Yung nakaraan ay tungkol sa diabetes ang napag-aralan natin ngayon. Kahapon, ngayon naman ay tungkol naman sa ang kaalaman nga ang susi sa paggaling sa karamdaman. So ito pong kaalaman ay napakahalaga para tayo ay magkaroon ng maayos na yung tinatawag na makaalam ng gamot upang tayo ay gumaling. Bukod pa do sa may Diyos tayo, dahil nga ang iba ginagamit yung maling paglapat ng scripture na pinagaling na ng Panginoon ang ating mga karamdaman. Totoo, naniniwala ko, sinasabi dahil sa kasalutan yun, pinagaling eh. Pero sinasabi ko nga, yung inaabuso at hindi sumusunod, ay iba po ang usapan doon. Dahil yung iba ay pilosopo nga at sinasabi nga na mas mahalaga yung pagsunod sa Diyos kaysa doon sa pagsunod sa tao. Kung lilimiin naman, pag-iisipan, bakit ako mag-against sa tinatawag na pagsunod sa aking pamahalaan kung ito na may ikabubuti ko, lalo na itong kumakalat na COVID-19. Kaya napakahalaga po na sumunod at pahalagahan ang kalusugan. Hindi yung ang ginagawa po ay parang ang Diyos naman nagpapagaling, siya ang bahala sa akin. Mali po talagang filosofiya yun eh. Hindi ko yan sinasang-ayunan. Sila, sinasang-ayun nila, pero ako hindi po. Kahit kailan, hindi ko sinang-ayunan yung ganon. Maging yung mga paniniwala tungkol nga na itong vaccine ay mayroong magnet na pwedeng i-magnet. Sabi ko nga, ganon na ba? Sabi nga, hindi ko maintindihan. Ayaw ko nang mag-comment dahil nga may isa kapag nag-comment ka ay hindi niya maintindihan dahil nga ganun lang ang kanyang level at ayoko namang sabihin mas mahusay ako sa kanya, mahirap din yon sapagkat ang nagpapakataas ay ibinababa. So sabi po rito sa talatang 20, aking anak, yan, ito sinasabi, aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti, pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. So napakagandang dinisin muna natin ang ating tainga para tayo po ay maayos ang ating pakikinig, maging maayos ang ating pakikinig. Dahil alam niyo po ba yung pakikinig nga kahit sa Bible sabi nga, slow to speak, but quick to listen. Yung mabilis makinig. Ang problema sa panahon natin ngayon, ang pinakikinggan na chismis. Chismis ng chismis, ganyan. Hindi po naintindihan natin yung kahalagahan ng karunungan. Yun ang dapat pakinggan. Napakaganda nitong kaalaman na biro niyo po ha. Yung iba sabi nga napakatagal daw gumawa ng vaccine sa COVID o sa mga virus. Bakit daw napakabilis gumawa ng virus dito ng vaccine dito sa COVID? Iba po ang panahon nun sa ngayon. Ngayon po ay moderno at marami ng kaalaman at ibig sabihin ay yung nagagawa noon ng isang taon ay kaya na pong gawin ngayon kahit 3 buwan lang o 1 buwan. Ganun po kabilis ang teknolohiya. Kaya napakaganda po na pakinggan nating maigi, hindi yung ang nangyayari ang napapakinggan natin ay
yung pong mga maling information, yung mga fake news. Sino ba namang sira ang ulo na, alam ko maraming sira ang ulo yata, ayaw ko namang sabihin kung sino, pero pati itong vaccine ay may, mayroong microchip. Paano magkakaroon ng microchip ang vaccine? Invisible, liquid yan. Pero marami pong naniniwala. At paniwalang-paniwala siya. Ganto na po. Yata ang Pilipino. Naku, wag naman po, mga kapatid. Hindi magkakaroon ng kagandahan ng kaisipan, ng ganyang kaisipan, ika nga. So, pakinggan natin yung tama. Wag po yung mali. Sabi nga, limiin yung napakinggan din. Hindi naman na ibig sabihin, pag nakinig ay paniwalaan na. Naging bishop lang, naging doktor lang, saltang lang. Talagang parang sinasamba na yung pagiging doktor o ano. Hindi po yun eh. Kundi ano ba yung quality ng kanyang sinasabi? Yung pang napakahalaga. Kaya po linisin ang tainga. Hindi po yung kung anong napakinggan ay yun na po. Okay, talatang 21, huwag itong babayaang mawala sa paningin. Yan. Kaya maging listo. Sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. So, tumitimo. Kaya yung mga mata, listo sabi to, huwag itong pabayaan mawala sa paningin. Na kung meron makitang napakahalagang impormasyon, sabi nga nung isa kong kakilalang pastor, ano mo na, i-treasure mo na. Ilagay mo na sa tinatawag na, kung saan nilalagyan, upang sa ganun ay mapakinabangan sa darating na panahon. Ito po ang gustong-gusto ng Panginoon. Ilalagay natin sa ating puso't kaisipan, ibig sabihin ay tatanda ang maigi, maging listo sa pakikinig, yan, sa pamagitan nga ng itong ating tainga ay walang tutuli, ika nga, at yun nga po, mahihilig tayo sa maghanap ng tamang informasyon. Kaya sapagkat sabi dito sa talatang 22, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. Yan po napakaganda. Kaya ngayon kakilala ko nga ang ginamot lang sa aking ina ay mga bato. Yung mga doktor, bibigyan pa ng mga gamot, pampatulog, injeksyonan pa. Pero sa kanya, napakabilis po. Acupuncture at mga bato. Dahil naniniwala ko sa himala ng Diyos. I do believe, hindi ko inaalis ang himala ng Panginoon. Na kapag pinag-pray, nagtiwala sa Panginoon, may bisa po. Madali pong gumaling. Yan po ang kaibahan ng Kristiyano. Kaya, yun ang napakaganda. Kaya, okay? So, yun po ang napakaganda. Kaya, napakahalaga po ang kaalaman. Nagbibigay kalusugan, alam niyo po ba yung mga vitamins na ininom natin, yan po ay research. Hindi yan basta-basta lang ginawa, kundi yan po ay pinag-aralang mabuti at sa ganun ay makatulong. Hindi lang sa mga bata, sa mga matatanda, sa lahat ng tao. Alam niyo po ba yung kinain ng mag-asawa na nagpaikli sa kanilang buhay? Talaga pong pagpapala rin sa mga tao. Sapagkat kung ang tao ay hindi na mamamatay, napakaraming tao. So, generation to generation na namamatay. Pero ito nga po ang kagandahan ng yan. Ang kamatayan ng mga anak ng Diyos na marunong lamang magpahalaga sa kalusugan ay nagiging maayos ang kanyang buhay. Yan. Nagbibigay kalusugan, kagalingan ng katawan. God bless Kaya ito po napakaganda. Kaya sa talatang 23, ang puso mo'y ingatang mabuti. Yan, nakita nyo Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ulitin ko po ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. So napakaganda, makikita niyo po yung pagkakasabi ng kawikaan. Una, yung talagang maayos na pakikinig, listo sa pag-alam ng kaalaman, tapos nakakagawa ng mga kaparaanan upang ang kalusugan ay maging maayos sa pamamagitan ng kaalaman. Then ito na po, ingatang mabuti at alagaan ang ating puso. Ngayon, ang sinasabi diyan sa salitang Hebreo ay
ang puso po ay at kaisipan ay parehas. Ibig sabihin, hindi pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Kinakailangan maging maayos ang ating puso, maging maayos ang ating kaisipan. Dahil bakit po? Kung ang ating puso ay hindi maayos at nagkasakit tayo, pwede tayong mamatay. Heart attack. Ngayon, kung ang isip naman natin hindi maayos, pwede tayong mabaliw. Kaya dito ay sinasabi iingatang mabuti at alagaan. So ano pong paraan upang maingatan natin ang ating kalusugan? Huwag magpupuyat. Yan ang napakaganda. Huwag magpupuyat. So marami ako nakikita na nade-depress, nagkakaroon ng problem dahil po sa mobile, ano ba yun? Legend, ML. Sa ML na tinatawag, mobile legend na tinatawag. At pag na-inlove ay hindi rin makatulog. So, yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na more on stress. Pumapangit agad. Gawa nga po hindi alam kung paano ang kanyang puso at kaisipan ay iingatan. Kaya ano sabi ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Yan ang kaibahan po. Na yung mga kakilala ko, ang daming may sakit na sapagkat walang kapayapaan sa buhay. Iba po yung Kristiyano kahit may problema. Kahit ako maraming problema, mga ganyan. Pero iba yung ngiti. Iba yung sigla sa kalusugan kahit na ang sakit ng katawan ko talaga minsan. Okay. Kaya po yun yung puso't kaisipan ay iingatan. And sabi dito sa talatang 24, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Ulitin ko po ha. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. So, ang hindi ko talaga nagustuhan, bagamat siya po ay may mataas na tungkulin, yung murahin yung patay na. Natuwang-tuwa pa siya. At ipamalita na nagkasakit ng hindi maganda. Yun po ay mali. Sabi ito, ilayo mo ang ibibig sa salitang mahalay. Dahil nga, alam niyo po ba sa Old Testament, yung nagmura sa Haring David, totoo, hindi siya pinatay ni Haring David. Pero ano nangyari sa kanya? Hindi po siya nagkaroon ng magandang kamatayan. Kaya ganun din po sa mga taong palamura. Kaya minsan pag nakakarinig ako nagmumura, yun po hindi ko magustuhan. Sapagkat hindi naman po talaga maganda yung nagmumura. Yung ating presidente ay galing sa pagiging hukom. Kaya sabi nga, ang lingwahe niya ay yun ang lingwahe niya. Pero nakikita ko naman nagbabago ang ating presidente. At amen, di po ba? Kaya ito po ingatan mabuti at alagaan pagkat ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay. Dahil sabi nga, ang nasa bibig, yung sa salita, ang buhay at kamatayan. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. So, nabiktima ako ng kasinungalingan. Talagang grabe yung kasinungalingan na meron palang ganong lahi. At naalala ko po yan, yung lahi ni Haring David, ni Jacob, mga lahi ng kasinungalingan. At ganun din po, talagang sabi ko, may ganun pala. Pero, patawarin ako ng Diyos dahil ako sinungaling din. Mahirap na magsabi na ako ay napakabanal. Pero yun nga, may hatol, may pagpapalo sa akin at ganun din sa taong naging sinungalin. Okay, kaya yun po kaya sabi sa talatang 25, yan, lagi ka may plano sa buhay. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. So ito pong nakalimutan yung plano. Kaya yung isa nagtampo sa akin sapagkat ang nais ko ay mag-pray siya na magkaroon ng tinatawag na plano, hindi yung ganun na lamang ang gusto niya. So, wala akong magawa. Pero alam lang niya kung ano ang magiging produkto ng pagkakaroon ng plano. Magiging masasiyang Kristiyano. Pero wala. Hindi ko naman pwede dahil nga iba na yung aking attitude Hindi na katulad ng dati na pinipilit ko talagang na maisaayos. Lalo akong nalalagay sa alanganin gawa doon. Kaya, yun na lang plano ko na
Pag loobin ng Diyos na matapos itong pandemya, ako po ay makapaglakbay. Ibig sabihin ay makapunta doon sa mga iba't ibang lugar at kung anong kaalaman na ibigay sa akin ng Diyos ay maipamahagi ko. Ngayon, hindi na ako doon sa, doon sa mga tao na medyo, basta ganun lang po. Ayaw ko nang magsalita. Kaya sabi to siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. So may kapayapaan. So nakita niyo po yung kahalagahan ng kaalaman. Ito po ay napakahalaga sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng maayos na kalusugan, kaalaman, pagtuturo sa atin ng tamang pag-iingat ng ating puso't kaisipan, at magkaroon ng plano sa buhay. So, di ba, napakaganda ng Bible? Kaya in-encourage ko po kayo, bumili kayo sa akin ng audio Bible. Yung pong akin dinadownload, dahil ito naman ay free. Nakalagay naman, wala namang copyright nakalagay naman sa internet. Basta maganda lang kayo sa akin. Mag-PM, yan. Private message, ika nga. Okay, talatang 27. Saan ang sabi rito? Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Kita niyo pa. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Kaya kinakailangan ganun po ang ating gagawin. Alam niyo po mga kapatid, yan ako nagtuturo ng salita ng Diyos. Ito'y blessings din sa akin na habang ako nagtuturo ay nagkakaroon din ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Bakit po? Dahil nagbibigay sa akin ng maayos na pananaw. Dahil ako'y matigas din ng ulo Hindi naman ako ganap Kaya nga, lagi kong pinagbubulay-bulay itong kawikaan. At salamat sa Diyos. Ito lang sasabihin ko, salamat sa Diyos at ako ay iniligtas niya upang huwag patuloy na magkasala. Kaya sa inyo rin po mga kapatid, ito lang lumayo sa kasamaan. Kung kaya mo, dahil kanya-kanya tayong kahinaan huwag ka nang magbigay ng tinatawag na alibay na ganito si ganito. Bakit mo titingnan yun? Ibubay. At huwag ka naman pupunta doon dahil lang sabi nga dahil lang sa Diyos, kaya ka na doon, hindi doon sa pastor. Totoo naman yun Pero maganda mag-usap. Maganda mag-ayos ng mga, dahil nga, sabi nga kasi, hindi nyo ikabubuti yan. Hindi nyo ikabubuti. So, anong hinihintay na lang ng pastor? Magbasbas lang ng ang tao ay na doon araw na sa ataol. Huwag naman ganun. Kaya napakahalaga po ng mga bagay-bagay na maayos at sa pamamagitan nga ng pakikinig ng salita ng Diyos ay nakakaalis sa kasamaan, pati bibig na nagmumura. Dahil mayroon din ako nakita nga palang Kristiyano na ang bibig ay Kristiyano ay minumura pa niya yung kapwa niya. Huwag naman pong ganun. Kaya yun lang po at pagpalain tayo ng Panginoon at kumusta muli sa inyo. Sa mga nasa Batangas, kayo po ay mag-ingat sapagkat ang pagputok ng taal ay hindi natin alam. At tayo po ay manalangin. Mag-pray po tayo para sa ganun ay ang Panginoon ay mahabag sa atin. Panginoon, salamat po sa time to. At ngayon ay buwan ng nutrisyon upang maturuan kami kung paano iingatan ang aming kalusugan at ikaw maluluwalhati. Pagpalain ng Panginoon Diyos ang makakapakinig nito at magkaroon silang encouragement na ang salita mo ay manatili sa puso nila at makita nila ang kagandahan ng nilalaman ng salita mo na hindi puro doktrina na tinuturo lagi tungkol sa kaligtasan, kundi sa kabuuan ng buhay upang malulahati ka. Kaya salamat po, pagpapala at pag-ingat ay dumating, purihin ka. In Jesus' name we pray, Amen at Amen. Okay, God bless you po at mayroon nang nakasagot nga pala doon sa Bible quiz. Yung isa na lang ang hindi nasagutan, yung nagsinungaling yung anak ng Diyos at dahil sa kanyang pagsisinungaling ay yung mga banal ay pinagpapatay. Kaya nawa po ay nasagutan na yon. Pero yung isa ngayon ay nasagutan na yung may pinakamasarap na luto na niluto ni Mrs. kay Mr. Yung po tuwang-tuwa si Mr. kapag kakakain siya ng masarap na niluto ng kanyang Mrs. God bless you po.